Purihin po ang Panginoon, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa, sa ating lahat, sa 29 viewers po na ngayon ay naka-in sa ating live devotion. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay at sa ating mga kapatid na manonood pa lamang ng live devotion na ito. Kayo po ay nagbabatian na kanina pa sa mga comment section. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pinagpalang umaga po. Purihin ang Panginoon dahil tayo pinahintulutan pa niya na magising sa umagang ito. Amen po ba? Hallelujah. So, sa ating pong panimula, tayo po ay panandaling manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Diyos na tapat. Pinupuri namin kayo't pinasasalamatan sa inyong kabutihan, kahabagan, kabanalan, katapatan sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob ninyo sa amin. Ang amin pong hiling, samahan po ninyo kami sa pag-aaral namin ng inyong mga salita. Kayo po ang siyang manguna at kumilos sa aming mga buhay, ang aming mga puso't kaisipan, ay inyo nga pong buksan. Sa aming devotion na ito, magkaroon kami na nagkakaisang isip, nagkakaisang mithiin, isang espiritu, Panginoon, na kayo nga po ang aming mapaluguran at maparangalan sa umaga na ito. Samahan po ninyo kami at ang inyong mga salita na aming pagbubulayan ay patuloy namin maging kalakasan at kaaliwan. Purihin kayo, dakilang Diyos, napakabuti po ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Muli po, ang live devotion na ito ay nagmumula sa Calamba, Laguna, under District 6 Main, sa panguna po ng Pastor J. Manansala at ng aming Distrito 6 na Supervisor, Ma'am Che Manansala. So, magandang umaga po sa inyong lahat, saan man po kayo naroroon na lugar ngayong umagang ito. So, ang ating pong pagsasalu-saluhan o pagbubulayan na salita ng Diyos ngayong umaga ay maaring napapanahon or hindi na bago para sa ating lahat. Dahil naniniwala pa ako, Kristiyano o hindi, ay nakakaranas po nito. Kristiyano o hindi, ay nakakaranas po ng mga ganitong, pagkakataon sa kanyang buhay, sa kanilang mga buhay. Ito po ay pag-usapan po natin yung mga suliranin sa buhay. Ano po ba yung mga suliranin? Ito po yung mga problema. So, sino po ba sa atin ngayon ang hindi nakakaranas ng problema? Hallelujah. Pwede po bang mag-heart react kayong lahat? Kung sino po ngayon sino po ang hindi nakakaranas ng problema? Parang wala naman po. Pero sino po ang nakakaranas ng problema ngayong umagang ito? Pwede po ba kayong mag-heart react? Yung mga heart po natin, paulanin natin. Kung tayo po ay nakikiisa na, ay oo kapatid, ako po ay may suliranin, ako po ay may pinagdaraan ng problema ngayon. Ako po ay dumaranas ng pagsubok. Ayan, marami ng pusong lumilipad. Hallelujah. Kaya po naniniwala ko, Kristiyano o hindi, ito ay napagdadaanan ng bawat isa sa atin.
Hallelujah. So ano nga po ba ang halimbawa ng maituturing natin sa ating mga buhay na suliranin o mga problema? So ang suliranin po o problema ay isang issue o pagkakaroon ng problema na nagdudulot ng kawalan ng kasiyahan, kadismayahan o kaguluhan sa isang individual. So kapag tayo po ay nakararanas ng problema, talaga namang magugulumihanan tayo, madidismaya o nawalan nga daw po ng kasiyahan. Ito ay maaaring personal na suliranin tulad ng mga pinansyal na paghihirap, kaya kalusugang suliranin kung tayo may mga pinagdaraan ng karamdaman, kawalan ng trabaho, kahirapan. Yung kahirapan, maraming aspeto po, hindi lang masasabi nating financial. So, pangmalawakan na ito. Or sa atin, merong mga suliranin niya o yung problema niya o yung struggle niya ay siya ay inuusig. Meron siyang mga pinagdaraan ng pag-uusig, merong mga relasyon na hindi maayos, pakikitungo sa mga kapatid, sa kapatiran, o mga problema, emosyon, mental. So, talaga naman po sa kabuuan ng lahat, ang problema po o suliranin na meron ng isang tao, ang dulot nito sa atin ay hindi maganda. Tama po ba o tama? Naniniwala ko tama. Kaya walang option na mali. Tama na ang problema, ang dulot nito sa atin ay talagang kabalisahan o talagang hindi maganda sa loob natin yung dulot kapag tayo ay merong mga suliranin. Ngunit, ngayong umaga pong ito, paalala sa atin, salamat dahil may Diyos tayo na kinikilala at pinananaligan sa buhay na ito. Amen po ba? Dahil ang Diyos na atin na pinaglilingkuran, meron siyang kaaliwan para sa ating lahat. Naniniwala po ba kayo doon mga kapatid? Laging may kaaliwan na dulot ang Panginoon sa ating lahat. Naman ang ating mga pinagdaraanan, ang Diyos ay buhay. Handa niya tayong laging kalingain, sagipin. So, laging may kaaliwan na dulot ang ating Panginoon para sa atin sa mga nakaranas. Kung napagtagumpayan nyo na, natapos na yung mga problema at suliranin, kinalinga tayo ng Panginoon. Sa mga dumaranas, sa mga oras na ito, kung tayo nandoon sa mga pagsubok na yon, suliranin o problema, kinakalinga tayo ng Panginoon. Amen po ba? At yung makakaranas pa sa hinaharap, yung mga makakaranas pa ng problema at suliranin, alam natin, ang kaaliwan ng Diyos ay laging nariyan para sa atin. Sabi po sa awit, 74:11. Hinulit ko po mga awit, 74:11. Sa karamihan ng aking mga pag-iisip sa loob ko, ang iyong mga pag-aliw ang nagbibigay lugod sa aking kaluluwa. Hallelujah. Basahin po natin sa MBB, awit 94:19. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Hallelujah. Wagas na pag-ibig ng Panginoon ang umaaliw sa atin. Meron pa po sa Salmo 43:5, o mga awit 43:5. Bakit nga ba ako nalulungkot o nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Diba po sa English, why you so downcast? Why you so downcast, O my soul? Put your hope in God. Meron pa nga po tayong awit na ganyan. So, why you so downcast, O my soul? Put your hope in God. Put your hope in God. Put your hope in God. Hallelujah. At meron pa po sa Juan 14:1. Note ko po, Juan 14:1. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa Isaiah 41:10. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo.
Purihin ng Panginoon. Lalo pa sa Juan 13:33 o John 16:33, Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Purihin ng Panginoon. Ito yung ultimate na mapanghahawakan natin, na pagtagumpayan na ng ating Panginoon ang mundong ito, maging ang anumang kahirapan. Name it nga naman daw. Name it na pagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus. So tayo, na kanyang mga anak, tayo na mga tumanggap sa Kanya, at nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Ang relasyon natin na sa Kanya ay tayo kanyang anak, siya, ating Panginoong Jesus, ang ating Ama. Kung napagtagumpayan niya ang mundong ito, tayo man, magpakatatag tayo at magtatagumpay tayo sa tulong ng Panginoon. At naniniwala po ako, marami pa tayong mga alam, marami pa tayong mga mababasa ng mga pangako mula sa salita ng Diyos, ang na pwede nating maging kaaliwan, maging kalakasan, maging sandata sa buhay paglilingkod na ito. Hallelujah. Ilan lamang po yun yung mga verses na iyon na aking nabanggit. So ano nga po ba ang maaari nating gawin kapag tayo ay nasa sitwasyon na ganito? Yung mga problema, na-stress tayo, sinusubok tayo, meron tayong mga kabalisahan sa buhay, may biglaan, may narinig tayo, may nabasa, may tumawag sa atin na may pangyayaring ganito, ganyan, hindi inaasahan. So, ano nga po ba ang pwede natin gawin? Una, lumapit tayo sa Diyos. Tayo po ay, paglapit natin sa Diyos, kasama na talaga na tayo ay manalangin. Hallelujah. Amen po ba? Dahil naniniwala ako, kahit anong sitwasyon na hindi maganda, na pinagdaanan o malalaman natin, dapat sa ating mga Kristiyano, matik na dapat sa atin kung kanina tayo lalapit, kung saan tayo pupunta. Saan po ba tayo dapat pumunta? Lapit tayo agad sa paanan ng ating Panginoon. Sa Diyos tayo agad tatakbo, hindi sa kung kani-kanino man. Hindi sa ating mga kumars, hindi sa ating mga kabarkada. Lapit muna tayo sa Panginoon. Hallelujah. At pangalawa po, basahin natin ang salita ng Diyos, dahil kapag nakapagbasa tayo ng salita ng Diyos, lalo't yun na yun yung kailangan natin sa ating mga buhay. Naniniwala po ako, kapag tayo lumapit sa Panginoon, laging ang salita ng Diyos ay tutugon sa atin. At sasagutin niya tayo ng mga talatang kailangan na kailangan natin. At hindi pwedeng hindi tayo papayapa eh. Amen po ba mga kapatid? Talagang pag nabasa natin ang salita ng Diyos at lalong yun yung kailangan natin, papayapa talaga tayo eh. Naalala ko po nung ako'y nagdadalawang isip pa na pumasok sa Bible School. Kahit ang dami na pong mga mensahe ng mga lingkod ng Diyos ang talagang tamang-tama na sa aking puso, sa aking kalooban. Pero ang agreement ko sa Panginoon, ako Panginoon, yung final po, bigyan niyo po ako ng tugon mula sa inyong mga salita na mababasa ko, para yun yung alam kong tugon niyo para sa akin. So, nung nabasa ko yung Mateo 10, talagang naiyak ako. Kumalma yung puso ko, mga kapatid. Kasi alam ko sa sarili ko, yun lang po yung kailangan kong sagot. Nung nabasa ko yung salita ng Diyos, yun lang yung kailangan ko. Pumayapa na ako at niyakap na ng buong pagkatao ko, ng isip ko, yung lubusan kong pagpasok sa Bible School. At true enough, buhay ang salita ng Diyos at siya'y bumabago ng buhay. Hallelujah. At di lalo na po sa mga panahon na kailangan natin ng tulong, makapangyarihan ng Diyos at makapangyarihan ng kanyang mga salita. Kaya, una, lumapit tayo sa Diyos. Pangalawa, basahin natin ang kanyang mga salita. Dahil tutugon ng Panginoon. Pangatlo po, ito po, na-relate ko lang naman po ito sa akin. Kasi ganito po ako kapag dumaranas ako ng mga pagsubok o mga suliranin o yung mga out of control na bigla-bigla mong naranasan. So, ipanalangin natin yung ating buong pagkatao.
Yung ating mga mata, yung tainga, yung bibig, pakiramdam, yung ating isip, ang ating puso, ang ating buong pagkatao. Ano po ang lagi kong panalangin sa Panginoon. Effective naman po. Kako Panginoon, sa lahat ng pwede kong makita, sa lahat ng pwede kong marinig, sa lahat ng pwede kong maramdaman, sa lahat ng pwede kong maisip na makakasakit sa akin o makakapagpahina ng aking loob, ay wag po akong madaya ng lahat ng ito. Palakasin niyo po ako lagi. Dahil talaga naman, paglabas natin ng ating mga tahanan, nariyan ang samot-saring mga pandaraya, nandiyan ang samot-saring kahinaan, nariyan ang samot-saring mga bagay na makakapagpahina ng ating pananampalataya. Pero lagi tayong magpasuporta sa Panginoon. Hingi natin laging suporta ng Panginoon, ng banal na Espiritu na pangunahan yung ating buong pagkatao. Dahil kapag tayo ay nagpalukob sa Kanya, talaga namang hindi po niya tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan ng banal na Espiritu. At ang huli po, paalala natin sa ating mga sarili na matatapos din ito. Sa Panginoon may katapusan ng paghihirap. Amen po ba mga kapatid? Sa Panginoon may katapusan ng kawalan, may katapusan ng karamdaman, may katapusan ng sakit at sakit. Iba pa po yung sakit ng physical at sakit. So, mga kapatid, ipaalala natin may katapusan ng lahat ng ito. May katapusan ng mga paghihirap na iyan, ng mga suliranin. At sa ating mga paglapit sa Diyos, naniniwala po ako hindi niya tayo para ilugmok at hindi niya tayo para pabayaan. Ang ating pong Ama, ang ating Diyos sa makapangyarihan, Kanyang kahabagan ay lubos, mapagbiyaya, sukdulan. Sa ating pong paglapit sa Kanya, hindi niya tayo para ilugmok, hindi niya tayo para pabayaan. O sige, pinili mo yan bahala ka dyan, hindi po. Hindi ganun ang ating Panginoon. Talagang aakayin niya tayo. Kapag tayo lumapit sa Kanya, aakayin niya tayo, itatayo niya tayo at palalakasin. Hallelujah. Kaya anuman po ang ating mga pinagdaraanan na suliranin, mga pagsubok sa buhay, manampalataya lamang po tayo sa Panginoon. Magpatuloy po tayo mga kapatid. May magandang plano po lagi para sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ang ating mga pinagdaraanan na ito ng mga pagsubok suliranin ay pampaganda lamang ng ating mga patotoo. Lagi po yan nating naririnig. At true enough po, pampaganda ng ating mga patotoo ang lahat ng iyan. So tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. At ang mga kapatid na patuloy pa rin pong nakiki-live sa umagang ito. Awitin po natin yung Diyos ka sa amin. Hallelujah. Dahil totoo po, anumang sitwasyon ng ating mga buhay, hindi matatawaran ng Kanyang pagka-Diyos at hindi magbabago na siya'y Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Tayo pong lahat, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka.
minsan pa po, ulitin natin. Sabayan po ninyo ako mga kapatid. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Hindi ng loob mo iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah. Sa lahat nga po ng panahon, anumang estado ng ating mga buhay, anuman ang ating mga pinagdaraanan, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi magbabago kailanman. Hindi niya tayo pababayaan. Patutunayan niya sa ating mga buhay na siya'y Diyos, siya'y buhay, kakalingain tayo ng ating Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos natin ay tapat sa lahat ng Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Makiisa po kayo sa akin sa pananalangin. Purihin kayo aming Diyos na dakila, aming Diyos na tapat, mapagtalinga, makapangyarihan sa lahat. Diyos na hindi magbabago, hindi magkukulang. Diyos na hindi mang-iiwan sa amin. Diyos na sa amin ay laging nagmamahal, kumakalinga. Purihin kayo, Panginoon. O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob ninyo sa amin. Ang aking mga kapatiran na kasama ko live, na nakikiisa sa mga oras na ito, nilalapit ko po ang bawat isa sa inyo. Sa amin na dumaranas ng mga pagsubok, ng suliranin, anuman yung mga pinagdaraanan namin, Panginoon, na lingid sa iba, ngunit sa inyo ay hindi po lingid. Kayo po ang patuloy na kumalinga sa bawat isa sa amin. Maranasan namin ang inyo pong mapagpalang kamay na aabot sa aming dakilang Diyos at ang inyo pong yakap na magbibigay sa amin ng kaaliwan ang siyang pong aming maranasan.
Ang inyong pong mga salita na aming narinig noon pa man at narinig namin ngayon at ang inyong pong mga salita na lagi namin mga pinagbubulayan, mga fighting verses namin, Panginoon, ay lagi nga po naming maalala. Maging kalakasan ng aming mga buhay sa mga panahon na kami nanlulupaypay, dumaranas ng pagsubok, maranasan namin, maalala namin ang iyong mga salita na aming magiging kalakasan, magiging aming sandata sa buhay paglilingkod na ito. Tulungan po ninyo kami na sa aming mga sitwasyon, kami po'y makaahon, kami po'y magtagumpay sa pamagitan ng pagsama ninyo po, Banal na Espiritu, at sa pamagitan ng inyong tulong, aming Panginoong Jesus. Sa buong maghapon na ito, sa umagang kapanahunan pa lang hanggang mamayang gabi, ang buong maghapon na ito ay nilalapit namin sa inyo ang aming mga buhay. Samahan po ninyo kami, dakilang Diyos. Kayo pong aming kailangan, Banal na Espiritu. Ang aming pong mga isip, ang aming mga mata, ang aming mga bibig, ang aming mga pandinig, ang aming mga pakiramdam, ang aming mga emosyon, mga puso namin, O Diyos, ang aming buong pagkatao ay ipinagkakaloob po namin sa inyo. Pangunahan po ninyo kami, ang aming mga paa. Saman kami po maroon, pangunahan kami ng Banal na Espiritu sa mga pwede naming makita, marinig, maramdaman, maisip na makakasakit sa amin o makapagpahina ng aming loob. Tulungan po ninyo kami na mataon ng aming mga paningin sa inyo. Palakasin niyo po kami lagi at huwag kaming madaya ng mga pwede naming makita at maramdaman. Tulungan po ninyo kami na aming mga paningin ay matuon lamang sa inyo. Hallelujah. Pangunahan po ninyo kami, tingatan po ninyo kami, saan man kami pumaroon sa umagang ito. Inyong pong paggabay, Banal na Espiritu, ang amin pong hinihiling. At kayo nga po ang makita sa amin. Magliwanag kayo sa aming mga buhay, sa aming mga kasalamuha, sa trabaho man ito, sa paaralan, o saan man kami pumaroon sa aming mga tahanan. Maging pagpapala po nawa ang aming mga buhay na ito. At kayo po ang makita nila sa amin. Purihin kayo, dakilang Diyos, sa mga may pangangailangan, mga may karamdaman, may mga urgent prayer request sa umagang ito, Panginoong Hesus, abutin po ninyo ang bawat isa sa amin. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa inyo dahil wala nga po kaming pinakamainam na malalapitan, matatakbuhan, kundi kayo lamang, dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoong Hesus, napakabuti po ninyo sa aming mga buhay. Kayo pong patuloy na madakila at mataas sa buhay namin na ito. Marami pong salamat sa inyo pong pagmamahal. Ito pong aming dalangin ng may pananampalataya at pasasalamat at pagdakila sa nag-iisang Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tapos na po ang ating gawain. Maraming salamat po sa inyong lahat.